Di kung sino yung mga tao na magsasabi na yung mga video niya dito sa YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion, sasabihin niya na yung mga video niya is itinuro niya daw kung paano niya ginawa yung VFX shot doon sa movie na yun, kasi siya daw ang may gawa sa VFX shot sa movie na yun. So kung sino mang tao na magsabi-sabi ng ganyan is 100% bobo yan, walang utak. Kasi bakit mo ba masasabi na ganyan yung itinuro niya sa mga video niya is wala naman siyang sinasabi doon sa video niya nga siya yung may gawa doon sa VFX shot na yun sa movie, tapos ituturo niya yun na VFX shot sa movie na siya yung may gawa doon. Wala naman siyang sinasabi na words na ganyan. Din ang mga sinasabi lang niya sa mga video niya is i-recreate niya yun na VFX sa movie. Ganon. Kaya ang ibig sabihin niya sa video tutorial niya is ano mang nakita doon na VFX shot sa movie is i-recreate niya, gagayahin niya yun. So yan yung ibig sabihin sa mga video niya. Kaya bobo lang yung mga tao na magsabi-sabi na ang ibig sabihin sa video niya is ituturo niya kung paano niya ginawa yung VFX shot na yun sa movie, kasi siya daw yung may gawa sa VFX shot sa movie na yun. So bobo lang yung tao na magsasabi ng ganyan, no? Bobo, 100% walang utak. Mga bobo! Din para sa akin, kung ikumpara itong YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion doon sa YouTube channel na ang pangalan Rebelway, is talagang walang laban itong YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion. Kasi kung tingnan niyo yung gawa sa Rebelway na YouTube channel at tingnan niyo yung mga tutorial nila sa rebelway.net, kung ikumpara doon sa gawa sa YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion, is talagang yung YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion is walang laban yung gawa niya kung ikumpara sa Rebelway na YouTube channel. Kasi yung Rebelway na YouTube channel or yung rebelway.net na website, yung gawa nila nga VFX is pang Hollywood na talaga. Okay, alright. So ito na video is part 15 na ito na video. Din ngayong September 19, 2025, pag-usapan natin ulit yung tinapi ko kagahapon na pangalan sa YouTube channel na Hollywood Illusion. Din sinasabi ko kagahapon nga di porket ang pangalan niya sa YouTube channel niya is Hollywood Illusion, is sasabihin na natin 100% na galing siya sa Hollywood. Kasi ang patunay lang dyan para masabi natin na galing siya sa Hollywood is kailangan meron siyang mapakita na video, na yun na video is pinakita niya kung paano niya ginawa yung VFX shot na yun doon sa movie sa Hollywood. So nice ko lang klaruhin sa sinasabi ko na ganyan kagahapon, baka mamaling akala sila dyan sa ibig sabihin ko. Ang ibig sabihin ko dyan na meron siyang mapakita na video na itinuro niya kung paano niya ginawa yung VFX shot na yun doon sa movie na yun, kasi siya yung may gawa sa VFX shot na yun, involved siya sa paggawa sa VFX shot na yun. So yan yung ibig sabihin ko sa video ko kagahapon. Baka mamaling akala kayo, baka pag-intindi ninyo na ang ibig sabihin ko na kailangan lang gayahin mo yung VFX sa movie, na kailangan alam mo kung paano yun gawin yung VFX sa movie kahit hindi ikaw ang may gawa doon, para masasabi na nagtrabaho ka sa Hollywood. So hindi ganyan ang ibig sabihin ko. Na ang ibig sabihin ko nga kailangan meron siyang mapakita na video na ituturo niya kung paano niya ginawa yung VFX shot na yun sa movie, dahil siya yung may gawa doon sa VFX shot na yun. Hindi yung klase na kahit hindi siya yung may gawa sa VFX shot na yun, tapos tinuro niya yun na VFX shot kasi marunong siya sa 3D at compositing, alam niya kung paano gayahin dun. Is pag gayahin mo yun na VFX shot tapos ituro mo kung paano yun gawin na VFX shot, is matatawag na nga nagtrabaho ka sa Hollywood. So hindi ganyan ang ibig sabihin ko. Dahil ang ibig sabihin ko, ituturo mo yan na VFX shot kung paano yan gawin dahil ikaw yung may gawa. So yan yung ibig sabihin ko sa mga explanation ko kagahapon. Then sa tingin ko lang, no, may mga tao na doon sa sinasabi ko is tinatawanan ako or sinasabihan ako na tanga daw ako, kasi ito daw channel na ito na Hollywood Illusion is talagang nagtrabaho daw sa Hollywood, kasi makikita naman sa YouTube channel niya nga talagang may ginawa siya dito na Iron Man, may ginawa siya dito na Ant-Man, na yung mga video niya is maganda siya. Then kung meron mang tao na para sa kanyang opinion na ang mga video niya dito, ang tinutukoy niya is tinuturo niya daw kung paano niya ginawa yung VFX na yun sa movie, kasi siya daw yung may gawa sa VFX shot na yun sa movie. So kung sino mang yung tao na magsabi-sabi ng ganyan, so tanga yan na tao at bobo yan na tao, no? So din ngayon, bakit ko ba yan nasasabi? So patunayan natin yan sa mga video tutorial niya kung ano yung mga sinasabi niya sa video tutorial niya. Then bago natin panoorin yung video tutorial niya, panoorin muna natin itong isang video niya na ang nakatitle
pre-Iron Man fight scene for 3D Max and After Effects. So, i-play natin. Di ngayon, baka mayroong bobo na tao na sasabihin niya na itong Iron Man na gawa niya is galing daw to sa movie na Iron Man. Na itong pinakita niya daw na Iron Man, ito daw yung ginawa niya na VFX doon sa movie na Iron Man. Ganon. So kung sino man yung tao na magsabi-sabi ng ganyan is bobo lang, no? Kasi kung tingnan natin sa video niya, merong nakalagay na recreate the flight scene of Iron Man. Ibig sabihin, recreate lang. Kung ano yung eksena doon, ginaya niya, ni-recreate niya. Ganon. Din ang patunay ko dyan na hindi talaga to galing sa Iron Man movie. Kasi kung tingnan mo yung Iron Man movie, part 1, part 2, part 3 hanggang sa adventure movie, itong eksena ay hindi mo to makikita doon sa mga movie na yon. Pero siguro halos mayroong kaparihan ito nga eksena, pero kung tingnan nyo yung detalye, bawat detalye, makikita ninyo na hindi talaga siya totally kapariha. Kasi sa totoo, ni-recreate lang niya yun na BFX shot na yun. Ibig sabihin, ginaya lang niya yun na BFX shot na yun, ni-recreate niya. Kaya doon sa video niya, nilagyan niya ng recreate na words. Dahil hindi siya yung may gawa sa BFX shot na yun doon sa movie na Iron Man. At saka marami tayong makikita dyan na video sa YouTube na nag-recreate sila ng Iron Man. Kasi ganitong eksena is madali lang to gawin sa mga 3D program like Udemy, Autodesk Maya, Autodesk 3D Max, Cinema 4D, at Blender. Ganon. So yan ang mga 3D program na nabanggit ko. Yan yung mga popular ngayon na 3D program. At yan ang mga 3D program is capable siya na pwede siyang makagawa ng VFX na kagaya sa Hollywood. Ganon. Kasi yan ang mga 3D program na yan is ginagamit naman talaga yan sa paggawa ng movie sa Hollywood. Pero karamihan sa mga movie, lalong-lalo na sa mga big budget movie, ang ginagamit nila na 3D program is Udemy at Autodesk Maya. Then yung ibang movie, ang ginagamit na 3D program sa paggawa ng movie is Autodesk 3D Max. Then yung ibang movie, ang ginagamit na 3D program sa paggawa ng movie is Cinema 4D. Then yung iba sa paggawa ng movie, ang ginagamit nila nga 3D program is Blender. Ganon. Pero karamihan sa mga big budget movie talaga, ang ginagamit dyan na 3D program is dalawa. Autodesk Maya and Udemy. So yan na 5 3D program na binanggit ko is halos kasintulad lang yan sila. Then itong VFX shot na ito is matatawag pa rin ito na simple VFX compositing. Hindi ito matatawag na high-end VFX compositing. Kasi ang nangyari lang dito is nilagyan ng background tapos kinupositing yung CG render galing sa Autodesk 3D Max. Tapos nilagyan siya ng smoke sa likod. So possible niya gawa yan ng plug-in sa Adobe After Effects na trap code particular or gawa din yan ng Autodesk 3D Max. So ito is pasok pa rin to sa kategory na simple VFX compositing. Ganon. Di ngayon, tingnan naman natin yung isang video niya na ang naka-title Star Wars High Space pag-pronounce yun, scene for 3D Max and After Effects. So, play natin. Okay, right. So sa video na ito, mayroon namang nakalagay na recreate. So ibig sabihin, ito is hindi talaga to galing sa Star Wars na movie. Dahil recreate lang ito. Hinaya lang niya yung VFX na nandun sa Star Wars na movie. So hindi ko na to i-explain ng detalye kasi kung anong in-explain ko kanina doon sa Iron Man na recreate, ganun din yung dapat i-explain ko dito. Then ngayon, punta na tayo doon sa video tutorial niya. Kung ano yung mga sinasabi niya sa video tutorial niya. So yung unang panoorin natin na video tutorial niya na video, itong video na ang nakatitle Full Compositing Tutorial in After Effects Advanced Edition. So i-play natin itong video na ito, pakinggan natin yung mga sinasabi niya. Hello guys, and welcome back for this new tutorial on Hollywood Illusion. Today we are going to talk about how to composite a Marvel shot and make it look great. For that we are going to work on this shot based on Ant-Man. I remember watching Ant-Man for the first time back in 2015 and thinking, wow, the visual effects are great. The way they distort the image to make Ant-Man look tiny while everything else looks huge was mind-blowing. This was truly amazing, so let's have fun and recreate this kind of visual effects.
So yan, sinasabi niya sa video niya nga recreate. Ibig sabihin na yung VFX doon sa movie na Ant-Man is nirecreate niya. Ibig sabihin, ginaya niya, nirecreate niya. Yan yung ibig sabihin sa sinasabi niya nga recreate. Baka sabihin ninyo na ito na video is itunuro niya kung paano niya ginawa yung VFX doon sa Ant-Man na movie. Dahil siya yung may gawa sa VFX shot na yan sa Ant-Man na movie. Dahil nakatrabaho siya sa paggawa ng VFX sa Ant-Man na movie. So kung sino yung magsabi-sabi ng ganyan ay mali yan. Kasi wala naman siyang sinabi sa video na ito na siya ay nakatrabaho sa Ant-Man na movie. At wala siyang sinasabi na mayroong VFX shot sa Ant-Man movie na siya yung may gawa. Wala siyang sinasabi na ganyan. Ang sinasabi lang niya na yung VFX sa Ant-Man na movie ay gusto niyang i-recreate. Ganon. Gusto niyang gayahin. Ganon. Then, meron akong patunay na video na ito is video din niya. Na ito na video, ito yung patunay na ang content talaga sa YouTube channel niya is anumang makikita sa movie na VFX is yun na VFX is i-recreate niya. Gagayahin niya. Ganon. Na habang i-recreate niya yon is ituturo niya kung paano niya i-recreate, gagayahin yung VFX shot na yon. So yan yung layunin niya sa video niya. Kaya ang ibig sabihin sa mga video niya ay hindi yung ituturo niya yung VFX shot na gawa niya doon sa movie. Dahil siya yung may gawa sa VFX shot na yun dahil nakatrabaho siya sa movie na yun. So hindi ganyan yung ibig sabihin niya. Hindi ganyan yung video niya kasi hindi naman siya ang may gawa doon sa VFX shot na yun. Kasi ang ginawa lang niya is ni-recreate niya, ginaya niya yung VFX na nandun sa movie, ganon. So anyway, panoorin na natin yung video. So itong video na ito ang nakatitle Phoenix FT Tutorial Rocket Launch Armageddon Movie Style. So play natin. Alright guys, so the other day I found out this old VHS movie Armageddon. It's a sci-fi movie from 1998 that I used to like when I was a kid. So I decided to watch the whole movie again and I came across this amazing space shuttle launch scene and I thought, wow, it would be great if I could actually reproduce this shot with my computer. So that's what I'm going to show you in this tutorial. For those who don't know me, my name is Alex and my objective is to show you how to create famous shots from movies using only your computer. So you will find free tutorials here, and if you want to save time or support the channel and my work, you can get all the project files on hollywoodillusion.com. So yan. So ito yung pinakatibay na ebidensya ko sa mga sinasabi niya. Ganon. Kasi dito sa video niya, sinasabi niya na kung itagalog yun, i-translate yun sa Tagalog, ang layunin niya dito sa YouTube channel niya at sa website niya is anumang makikita na VFX sa movie is i-recreate niya, gagayahin niya. Na habang gagayahin niya yun is ituturo niya. Ganon. So yan yung purpose sa YouTube channel niya. Hindi yung ituturo niya kung paano niya ginawa yung VFX shot na yun sa movie. Dahil siya yung may gawa sa VFX shot na yun dahil nakatrabaho siya sa movie na yun. So hindi ganyan yung ginagawa niya sa video kasi hindi naman siya ang may gawa sa VFX shot na yun. Kasi ang ginawa lang niya is ginaya lang niya, nire-create niya, ganon. Then dito sa video na ito, pinanggit niya yung Armageddon na movie. Then sinasabi niya sa video na ito na i-reproduce niya yung VFX shot sa movie na Armageddon, yung scene ng may rocket launch, ganon. So ano ba ang ibig sabihin sa reproduce? Reproduce, kasintulad lang yan sa ibig sabihin sa recreate, ganon. Then makikita ninyo sa first part na video is kasintulad yun sa eksena sa Armageddon na movie na mayroong rocket launch. Then yun na rocket launch is ni-recreate lang niya yun. Hindi talaga yun galing sa VFX sa movie na Armageddon. Hindi ko sino yung mga tao na magsasabi na yung mga video niya dito sa YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion, sasabihin niya na yung mga video niya is itinuro niya daw kung paano niya ginawa yung VFX
shot doon sa movie na yun kasi siya daw ang may gawa sa epic shot sa movie na yun. So kung sino mang tao na magsabi-sabi ng ganyan is 100% bobo yan, walang utak. Kasi bakit mo ba masasabi na ganyan yung itinuro niya sa mga video niya is wala naman siyang sinasabi doon sa video niya nga siya yung may gawa doon sa epic shot na yun sa movie, tapos ituturo niya yun na epic shot sa movie na siya yung may gawa doon. Wala naman siyang sinasabi na words ng ganyan. Din ang mga sinasabi lang niya sa mga video niya is i-recreate niya yun na epic sa movie. Ganon. Kaya ang ibig sabihin niya sa video tutorial niya is ano mang nakita doon na epic shot sa movie is i-recreate niya, gagayahin niya yun. So yan yung ibig sabihin sa mga video niya. Kaya bobo lang yung mga tao na magsabi-sabi na ang ibig sabihin sa video niya is ituturo niya kung paano niya ginawa yung epic shot na yun sa movie kasi siya daw yung may gawa sa epic shot sa movie na yun. So bobo lang yung tao na magsasabi ng ganyan, no? Bobo, 100% walang utak. Mga bobo! Din, itong may-ari ng YouTube channel na pangalan Hollywood Illusion. So yung ginagawa niya sa paggawa ng VFX, ang gamit niya na software is Autodesk 3D Max and Adobe After Effects. So yung 3D na gawa, doon gawin sa Autodesk 3D Max, din yung compositing sa Adobe After Effects. Din ngayon, kung ipalagay na natin na hindi gawin doon sa Adobe After Effects yung compositing, kasi ang gagawin na yung gawa sa Autodesk 3D Max na 3D is ipapasok na yun sa nyok na software kasi doon sa nyok na software gawin yung compositing. Then ngayon ang tanong, kapag sa nyok na gawin yung compositing is kaya bang matapatan ng nyok na software yung compositing sa Adobe After Effects doon sa 3D render galing sa Autodesk 3D Max na 3D program? Ang sagot dyan ay kayang-kaya. Kasi kung ano yung resulta habang kinimpositing sa Adobe After Effects yung render na gawa ng Autodesk 3D Max is ganun din yung resulta kung nyok na software ang gamitin na mag-compositing doon sa render sa Autodesk 3D Max. Kasi ang Adobe After Effects at nyok na software is parehas lang compositing software. Then, mayroon pang posibilidad na mas maganda yung gawa sa nyok na compositing. Kasi ang nyok na compositing is mas advantage sa Adobe After Effects. Kasi ang Yok na software mas detalye siya about compositing. Di ngayon, kung ang sasabihin ninyo na ang Yok na software ay hindi siya pwede parisa ng 3D program like Autodesk 3D Max, Blender, Houdini, ganon. So, mali kayo dyan. Kasi maraming mga video sa YouTube na ang Yok na software is pinaparisan siya ng 3D program like Blender, Houdini, at Autodesk Maya. Katulad sa video na ito na ang nakatitle, I use VFX to become a Iron Man. So itong video na ito, ang ginagamit na software dito para sa 3D is Blender. Din ang ginagamit na software para sa compositing is Nyok na software. So ang pinaris niya dito sa Blender na 3D program is Nyok na software. So ito ang ginagawa niya is Iron Man to na effects ang ginawa niya. So anyway, panoorin na natin itong video na ito. This video was made in collaboration with Rokoko. Thanks, Rokoko. I also added a few keyframes to rotate and move some of the parts of the suit. For example, the shoulder pads need to move independently from the arms and the torso, and by default, because I was unconstrained when I was doing the motion capture, my arms moved in a way that the suit wouldn't be able to move, and so it was causing some clipping on the mesh where the shoulder pads were going through the torso or the arms. And then put my face on that geometry in Nuke's 3D system, and that will make my head perfectly stick. For my hair, because the detail is much finer, I did a luminance key against the white background as opposed to rotoing it. This gave me a very usable matte for my hair that I can then combine with the roto of my face to create an overall matte for my head. I also brought in the suit geometry as an alembic and used it to create a holdout in front of the card so my neck wouldn't appear in front of the suit. Okay, right, so hindi ko na siya pinanood ng full video para hindi ito haba itong video na ito. So kung gusto niyo panoorin yun na video na yon, so i-research lang niyo itong video na ito ng nakatitle I use VFX to become Iron Man. So naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Alpe Bayughan. Abot, so pronounce na. Amo na iwala ko sa buta na. Di ngayon, balik tayo doon sa YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion. Doon sa YouTube channel na Hollywood Illusion, ang 3D program is pinarisan niya ng Adobe After Effects. Then yung 3D program na yun is Autodesk 3D Max. Then ngayon, meron akong pagtapat dyan na YouTube channel na yan na YouTube channel. Gumamit sila ng 3D program na Houdini. Then ang pinaris nilang
sa Udemy na 3D program is Nyok na software. So ang pangalan sa YouTube channel na ito is Rebelway. Then meron tong website na rebelway.net. Then doon sa website nila nga rebelway.net, meron silang mga courses doon na binibenta nila na pwede ninyong bilhin kung gusto ninyong matuto ng Udemy na software at Nyok na software. Ganon. Then actually dito sa website nila, hindi lang Udemy na 3D program ang tinuturo nila dito. Meron ding ibang 3D program ang tinuturo nila dito. Kasi nagtuturo din sila dito ng Ato Dismaya na 3D program. Tapos pinaparisan nila ng Nyok na software. Ganon. Then take note lang, dito sa website nito na rebelway.net, ang instructor dito, ang mga teacher dito ay hindi lang isang tao. Sa tingin ko, aabot sila ng mga 15 katao ang nagtuturo dito sa rebelway.net kasi marami kang tutorial na mapanood dito tungkol sa Udemy na software, tapos pinarisan siya ng Nyok na software, ganon. Pero tandaan ninyo, yung tutorial nila na nandun sa website na rebelway.net, hindi yan pre, kailangan bilhin mo yan. Pero doon sa YouTube account nila na Rebelway, nagbibigay sila ng free tutorial. Pero doon sa YouTube channel nila na rebelway.net, doon nila i-post yung trailer o advertise sa tungkol sa courses na ginagawa nila na mabibili doon sa website nila na rebelway.net. So katulad sa video na ito na ang nakatitle Rebelway Apex Rail 2025 Udemy Apex Nyok Unreal Engine Python and Machine Learning courses. So ito is advertise lang to sa mga courses na ginagawa nila. Na yun na courses is mabibili ninyo sa website nila na rebelway.net. Then ano mang makikita mo dito na mga effects sa video na ito, pag i-play ko to, is yan na effects is gawa yan sa Udemy na 3D program. Then yung gawa sa Udemy nga effects is pinasok yun sa Nyok na software kasi doon ginawa yung compositing sa Nyok na software para mas realistic tingnan yung gawa sa Udemy. Ibig sabihin, lahat na makikita ninyo na effects dito, pag i-play ko ito, ay gawa yan ng Udemy na software at Nyok na software. So anyway, i-play na natin. Then ngayon, meron namang isang video na ipakita ko sa inyo. So ang video na ito is ang nakatitle Rebelway Apex Courses Learn Udemy Nyok and More. So advertise lang to kung gusto mong bumili ng course sa rebelway.net, kung gusto mong matuto ng Nyok na software at Udemy na software. So i-play na natin. Have you ever wondered what a blockbuster movie or game would look like without visual effects? No magic spells from your favorite wizard, no big monsters fighting and destroying the city, and a superhero without effects is just
Well, not so super. Effects has the power to take the ordinary and make it extraordinary. Our mission is to help you become the go-to expert for fire, fluid, magic and explosions by helping you master Houdini. We are a side effects certified online school, and our workshops are designed by CG artists for CG artists. Our courses are lean, lively and exciting, so you'll learn loads while never feeling like you're sitting through a lecture. You'll be challenged and stretched to create a truly kick-ass effect. Our teachers have over 100 years combined experience in the industry. Nice ko lang klaruhin yung sinasabi niya dito na our teacher have over 100 years combined experience in the industry. Then baka yung mga baliw na tao is pilit hanapan ng mali itong video na ito. Na sabihin nila na yung isang tao na teacher sa Rivalry.net is 100 years na daw yung experience niya. So baka sakaling ganyan yung isipin sa iba, no? Pero klaro naman talaga yung explanation niya na our teacher have over 100 years combined experience in the industry. Ibig sabihin, lahat ng teacher sa Rivalry.net na nagtuturo ng Houdini na software at Yoke na software is, kung i-combine lahat ng experience nila is aabot ng 100 years. Din ang teacher sa Rivalry.net na nagtuturo ng Yoke na software at Houdini na software ay hindi lang isang tao yan. Marami yan, aabot yan ng mga 15 na tao. Ganon. So, i-play natin ulit. We know that creating breathtaking effects can be tough, so whichever class you choose, we'll be there to guide you and mentor you on your effects journey. How would you like to learn from artists who have worked on some of the biggest movies in Hollywood? We're not just talking about our instructors, many Rebelway students are industry superstars too. We cater to all levels of experience, whether you're a novice making your first steps in the industry or a badass veteran wanting to up your game, we have a course for you. Not only will we help you create some sweet eye candy for your showreel, we'll introduce you to our industry contacts too. We prepare our students for work in some of the best studios in the industry, and we offer our best students a working position at Rebelway. They even created some of the effects in this video. You have the potential to be a world-class effects artist, and we have the tools to help you. So if you want to excel at effects, join us and do it the Rebel way. Nice ko lang klaruhin. Yung mga video nila sa YouTube account nila sa Rivalway na YouTube channel, hindi lang yun puro advertise sa courses na ginagawa nila, no? Mayroon din silang ginagawa doon na pre-tutorial, no? Sa Houdini na software at Yoke na software. Then para sa akin, kung ikumpara itong YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion doon sa YouTube channel na ang pangalan Rivalway, is talagang walang laban itong YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion. Kasi kung tingnan niyo yung gawa sa Rivalway na YouTube channel at tingnan niyo yung mga tutorial nila sa Rivalway.net, kung ikumpara doon sa gawa sa YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion, is talagang yung YouTube channel na ang pangalan Hollywood Illusion is walang laban yung gawa niya kung ikumpara sa Rivalway na YouTube channel. Kasi yung Rivalway na YouTube channel or yung Rivalway.net na website, yung gawa nila nga VFX is pang Hollywood na talaga. Hindi mo siya masasabi na hindi siya pang Hollywood kasi kung tingnan mo pa lang, makikita mo na talagang pang Hollywood ang dating. Kasi ang ginagamit nila nga software is Houdini. Yung Houdini na software, ginagamit yan sa Hollywood sa paggawa ng 3D simulation effects like destruction, demolition, fire, explosion, smoke, water, dust, magic effect, at iba pang klaseng effect. Yung Yoke na software, ginagamit yan sa Hollywood sa high-end VFX compositing, ganon. Okay, right, hanggang dito lang itong video na ito. Peace!